Ito ay isang modern automatic transfer switch. It is mounted like a circuit breaker. Meron itong transfer time of less than a second. Kukurap kaya ito o kagaya ito ng UPS, uninterruptible power supply. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Itong nabili ko ay isang single-phase dual power automatic transfer switch. Pinili ko ang 63 ampere rating kasi para naman ito sa bahay. Yung main breakers ng aking AC control panel ay 63 amperes din. This is branded Taxnel and is sold at less than 1,000 pesos. Para sa mga di pa familiar ng automatic transfer switch o mas kilala sa kanyang acronym na ATS, ito'y isang optional electrical fixture na ginagamit para mas madali at automatic ang pag-transfer ng source of power mula sa grid o power distributor like Meralco to a standby reserve power like generator set o solar panel system during power outage. Ang hitsura ng conventional type nito ay malaki tulad ng nasa larawan, medyo bulky. Ito naman ang makabago o moderno na design na parang regular circuit breaker. Pwede ito i-attach sa standard 35mm DIN rail sa loob ng panel o sa separate DIN rail box. Sa commercial or residential use, yung transfer time o gaano katagal ang paglipat ng power source mula sa main source doon sa kanyang backup source ay aabot lang ng about few or several seconds. Yung conventional type ng ATS para sa residential ay aabot rin ng 2 to 4 seconds. But ito, sabi ng Taxnel, less than 50 milliseconds. That's less than a second. So parang UPS na rin ang kanyang transfer time. Itong aking River 3 Plus power station from EcoFlow ay 10 milliseconds ang transfer time ng UPS nito. Pang professional UPS ang transfer time nito. Sinubukan ko ito sa ilaw, walang kurap, sa desktop computer at Wi-Fi router. Di naputol ang power supply ng mga devices nang mawala ang power grid. Bago natin subukan to, kikilanin muna natin ang kanyang mga parts para alam natin ang connection ng mga kable. Dual power ito kasi isang input para sa main power source nandito, which is the grid or Meralco, at isa naman para sa reserve like generator set or power station or solar power panel system dito. May labels dito na R and N. Hindi lang ako sigurado what does this mean. R is for reserve or N is for normal, or it refers to sa dalawang lines ng kuryente natin. Okay? Anyway, but just don't be misled. Ang kanyang input dito ay para sa main power ay dito sa itaas. Kaya meron ditong naka-indicate na image ng city power or itong transmission tower. It means it's the grid. Sa baba naman ay itong reserve indicated by this image sa isang generator set. So it means this is the backup. Then underneath this reserve or backup terminals natin ay dito yung para sa load. So dito na natin i-connect yung para na diretso sa ating bahay. Okay? Now the terminals here the terminal contacts according to Taxnel are made of silver for better conductive performance. Maganda siya talaga. Mukhang matibay. And as shown in this diagram, both inputs are connected to the control lines of the ATS circuit via these two bus terminals. Isa dito sa itaas para sa ating main power at isa naman dito sa baba para sa ating backup or reserve power. Ang live wire mula sa main power ay itong red at connected dito sa terminal na labeled as AR, while ang neutral ng main power, itong blue, ay connected to this terminal labeled as AN. Same connection naman dito sa baba for the reserve power. Sa bus terminals, meron ditong mga nakasulat na passive output.
At saka may marka dito na NC, that is normally closed. Merong C, that's common. And meron din ditong NO or normally open. Di ko lang alam ano ibig sabihin nito at anong gamit itong kanyang terminals dito sa bus niya. Okay? Wala kasing explanation doon sa manual niya at saka wala akong makitang online resources that discusses about this. Okay? Wala akong makita, wala akong mabasa. But anyway, I believe na ito ay para sa communication. Then itong red ay handle to. Iikot ito automatically kung nakaset sa auto ang ating ATS at pwede rin pihitin kung naka-manual ang ating ATS. You just twist this one. Ganon lang. The mode switch selector ay andito sa bandang gilid. Up siya for manual, then down for auto. Ito na yung setup natin for testing lang. Naikabit ko na yung mga kable niya. So, dito yung ATS natin, automatic transfer switch. Then, dito, meron akong dalawang breakers. Yung isang breaker dito, this is 40 amperes. Galing to siya sa aking power station. Ito ang kable, papunta doon. Then, ito namang isa, this is 20 amperes na circuit breaker. Nakakonect to sa wall socket dito. Papunta sa wall socket yan siya. So, dalawang source natin. Ito ang main natin. Meaning, galing sa ating power distributor. At ito naman ang reserve natin, yung backup natin, galing sa ating power station. So, from battery, kasi power station. So, meron na dito ang connection, papunta sa input niya, dito sa kanyang main power, at ito naman ang breaker dito naman sa kanyang reserve terminal. Okay? Now, ang ating load dito sa baba, nasa ilalim, okay, under na itong reserve na terminals, nasa ilalim ang ating load, connected dito sa ating wall socket. Then, as instructed, as shown in the diagram, nilagyan ko pa rin ng mga terminals dito para sa kanyang control connections. Okay? Hindi natin masyado alam kung how this control works kasi walang explanation doon sa manual. Wala rin akong makita sa website, kahit sources, kahit anong sources. Hindi ko mahanap kung ano ba talagang purpose nito. But my understanding is, malalaman ng ATS kung may presence ng power dito. Okay? Kasi both connection, dito sa galing sa ating reserve power, ay may connection papunta dito. Ito naman ating main power ay may connection din papunta dito sa control niya. Okay? So, nandito. Ang kable. May kable ito. Lahat. Tingnan nyo. Okay? May red din ito yung isa. Ito, red. Now, test natin. Naka-on na yan. Nakaset yan sa auto. Ang auto is ito. Nasa baba yung ang switching niya. You can press select the switch from auto, nasa baba, to manual or auto. Okay? Now, test natin ang bulb. Titingnan natin. Ngayon, nakaposition siya, yung handle nakaposition sa source A. Source A is the main power natin. Ang source B is the backup power. So, naka main source. So, plug in natin itong ating bulb. Okay? May ilaw. Now, I'll turn off the switch. Masyadong di ba? I'll turn off the switch. Titingnan natin ang bulb kung kumukurap ba. Kumukurap hindi ko pa nga okay. Ganoon. I-turn off ko itong switch. Titingnan nyo ito at saka ito Dalawang titingnan nyo. Kumukurap ba? Wala, di ba? So wala na ngayong power ating ang bulb ay kumukuha ng power hindi na galing sa ating main source but dito na sa ating backup which is the battery, yung ating power station. Now, ibalik natin ang ating main power while naka-on pa rin yung ating backup power. Okay, yung power station natin, tingnan nyo.
lumipat siya doon sa ating main power. Because our main power is the default, siya yung priority. Kung iset mo siya, kung kahit ibaligtad mo yung terminal dito, kung ano ang nakasaksak dito sa kanyang main power ay siyang priority, siya yung main power. Okay? So, ganoon. Now, kumukurap ba? Wala, no? Hindi kumukurap, di ba? Again, turn off natin ang ating main power. Tingnan nyo, kumukurap ba? Wala. Nag-change siya. Back to sa ating reserve power. Now, bumalik yung kuryente ng Meralco. Wala, di ba? Hindi kumukurap. Okay. Now, ito ang ultimate test sa kanyang UPS feature nito. We have here our Wi-Fi router. Okay. Itong Wi-Fi router natin, ipa-plug in natin dito. Okay. Wala yung connection sa internet. Basta Wi-Fi router lang. Test natin. Para makita natin. Okay, naka-on na yan. Antayin natin na iilaw yung ibang lights dyan. Para, okay, may ilaw na. I think, check nyo. Makikita ba? Okay, kumikidlap, di ba? LOS ya. Kung tatanggalin ko tong kanyang power, tingnan nyo ha. Okay, off, then ibalik ko, magre-reset na naman yung router at tatagal pa bago siya babalik yung LOS na iilaw. Okay, LOS yan kasi walang internet connection. Okay. So yun. So malalaman natin kung hindi umubra ang UPS niya. Yung ating power station is less than 10 milliseconds yun. Ito siya, ang kanyang transfer time is less than 50 milliseconds. So mataas yun. Pero try lang natin kung gagana pa rin ba siya. Okay? Tingnan nyo. Umiilaw yung ating nagbiblink yung ating LOS sa ating router. Now, try natin. Okay, i-off ko ang main power. Tingnan nyo. May ilaw pa rin yung LOS. So, hindi na mamatay. Okay? So, hindi naputol. Diba? Hindi naputol yung power. Balik natin. Tingnan natin ulit. Mula sa ating reserve power to our main power. Bumalik yung kuryente ni Meralco. Tingnan natin ulit. Wala. Okay. Nagre-red pa rin siya. Again, i-off natin ang ating power mula sa ating grid. Okay. Take note, nag-off ang lights dito kasi nasa reserve power tayo. Okay. Bakit hindi nag-light yung B? Hindi ko alam kung bakit hindi nag-light yung B. Supposedly nag-light yung B kasi galing ang power eh. Hindi naman oh. Hindi ko alam. Umilaw pala. Umilaw ang green. Mahina lang oh. Umilaw siya kasi umilaw ang green oh. Okay, teka muna ha. Tingnan, makita niyo ba? Umilaw ang green. Umilaw talaga. Okay? Now, ibalik natin ang ating power sa ating grid. Nag-red pa rin. Okay? Okay. So, it's functioning. I'm disconnecting the control connections dito at saka dito naman sa ating main supply. Titingnan natin kung magpa-function pa rin ba siya kung wala tong mga connection sa control niya. Kasi hindi ko maintindihan pa yan. Okay? So, try natin. On natin ang ating main supply. Umiilaw. On din natin ang ating backup. Then, I'll turn off the main. Yun. Yun ang diferensya. So, without these cables here, the ATS is not going to function because these are parang communication lines to siya. Para malaman ng ATS na wala ng supply galing dito sa main, kailangan mag-communicate siya. So, okay. That's answers our question. Binalik ko yung control connections dito sa ating backup side. Titingnan natin. Okay. Try natin ulit.
Power on. Naka-on na yan. Okay. Now, i-on din natin na ating backup. Nag-transfer siya. So, nasa backup na siya ngayon. So, ang nangyari, naging priority ang backup. So, yun ang function nitong controls. Okay? So, at least, alam na natin. You see? Hindi siya nagta-transfer kasi kahit naka-on pa dito ang ating main power natin. Ito na probably ang sagot ng ating katanungan about anong gamit nitong passive output dito sa main source at saka dito sa ating backup source. Tanggalin muna natin ang ating bulb dito para hindi masyado shiny. Okay? So naka-ano tayo ngayon? Nasa A tayo, it means nasa main power tayo. By the way, ang light pala dito, yung A is for the main source and yung B dito na light is for the backup source. Okay? Ganun pala. Okay? Now, itra-transfer natin. By the way, i-measure ko muna. Para makita natin, i-measure natin kung ano ang nasa out nito. So, mula dito sa kanyang out muna, makikita natin 230 volts to 31. Galing yan dito sa ating main source. Then sa backup naman, it's 228 volts ang ating supply galing dito sa ating backup source mula sa ating power station. Now, yung NC, normally close, yung common, at saka normally open, i-measure natin. From normally close to common to normally close, maliit lang yung voltahe niya, negligible yan. But dito sa kabila, normally open to normally at to common. Tingnan nyo yung meter. Nabibip siya. So that was continuity. May continuity siya. Okay? Yung normally open ay may continuity siya pag naka-on itong ating backup. Kung yung ATS natin ay kumukuha ng kuryente galing dito sa main power. Sa kabila naman, dito sa backup power, ang normally open niya ay baligtad. Yung voltahe yung lumalabas. Nasa normally close yung kanyang continuity. Now, i-switch natin. Ang gagamitin natin yung ating backup power. Off natin ating main power. Tingnan natin kung may kuryente ba. Okay, meron. Mahina lang talaga tong green light niya dyan sa B. Okay? So, i-measure natin yung normally open ulit dito sa ating passive output ng ating backup power. Siya naman ang merong continuity. Ang normally close, wala. Dito naman, sa main, ang normally open niya, wala. Siyang may voltahe. Ang normally close ang merong continuity. In short, itong passive output dito, magagamit natin as switch. Parang, ano na siya, relay. Relay ito, okay? So, relay yan. So, that solves our problem. Sabi ng Taxnell, this ATS consumes less power, meaning kahit ito ay nag-consume rin ng kuryente kasi meron itong circuit sa loob. So, tingnan natin, nakasaksak ngayon dito ang ating ATS, ating power station. Ang ating current consumption ay nasa 65 watts. I-on ko ang ATS. I-on ko yung breaker natin para sa ating backup source para papunta doon sa ATS. So, parang negligible siya. Less than 1 watt yung consumption niya actually. So, i-off ko yung circuit breaker para sa ating backup power. Walang nangyari. Okay, negligible yung niya, consumption. Dito ko to i-install sa aking lumang AC control panel para magamit ko yung power station to supply 1/3 of my house. And also, magiging backup na rin ang aking power station during power outages. Kung meron kayong katanungan, pakilagay dyan sa comment section. Salamat, bye!